Noong Disyembre taong 1974, si Renee Wicklund ay naglilinis ng bintana sa labas ng kanilang bahay. Sa halip na maulan ay medyo maaraw ng araw na yun, kaya naisipan niya na samantalahin ang init sa labas para maglinis ng bintana habang nilalaro ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Shanna na malapit sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang bahay na may kalayuan sa main road. Gayunpaman, ang lugar kung saan sila naninirahan ay isang safe neighborhood naman, kaya hindi siya nag-isip na mayroong masamang mangyayari sa labas. Bihira sa kanilang area ang pagkakaroon ng isang estranghero o dayuhan, kaya nang isang lalaki ang nakita ni Renee na papalapit sa kanilang driveway, siya ay medyo nagulat at kinabahan. Silang dalawa ay nagkatitigan. Ang lalaki ay agad namang bumawi ng kanyang tingin bago tumalikod at bumalik sa pinanggalingan nito. Si Renee ay inisip na lamang na maaring naliligaw ang lalaki, saka ipinagpatuloy ang naudlot na gawain at kumuha ng basahan sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya lang, ang lalaki ay muli niyang nakita na sa pagkakataon na ito ay papatakbo sa kinaroroonan ng anak niya. Sa pag-iisip na ang pakay ng lalaki ay ang anak na si Shanna, si Renee sa kanyang panik ay agad na kinuha ang anak at humangos na pumasok sa kanilang bahay. Nagawa niya naman na makapasok sa bahay. Ngunit sa bilis ng pangyayari ay hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na maisarado ang pintuan. Kaharap ang isang estranghero sa kanilang living room. Si Renee ay lakas loob na tinanong kung ano ang kailangan nito at nangilabot siya sa sinabi nito. Hubarin mo ang damit mo o papatayin ko ang anak mo. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Renee Wicklund. Si Renee Wicklund ay isang 23 years old na married woman at devoted na ina sa kanyang 1 taong gulang na anak na si Shanna. Sina Renee kasama ang asawang si Jack ay nakatira sa Clearview, Washington, isang community na nasa pagitan ng Woodinville at Snohomish at kalahating oras naman ang layo sa Seattle. Ang Seattle ng panahon na ito ay nakaranas ng lagim na higit kalahating taon dahil sa ilang mga nawawala at napaslang na mga kababaihan na karamihan ay kagagawa ni Ted Bundy. Pero ang mga krimen na ito ay hindi naman kumalat o pumasok sa maliit na community ng Clearview hanggang sumapit ang isang hapon ng December 11, 1974 na naranasan ni Renee Wicklund sa kamay ng hindi pa kilalang nilalang. Sa ginawang panghihimasok at pananakot ng estrangherong lalaki, walang nagawa si Renee kundi ang gawin ang request nito. Bukod sa silang dalawa lamang ng anak ang nasa bahay, dahil ang asawang si Jack ay nasa trabaho, ang lalaki ay nasa 6 na talampakan ng taas at obviously ay mas malakas. Kung papalag siya, hindi niya alam kung ano ang kahihinat na nilang mag-ina. Dahil bukod sa obviously ay wala siyang laban dito, ang lalaki ay naglabas din ng patalim na inilapit sa leeg ng anak na si Shanna. Kung ang pagsunod sa lalaki ay ang tanging pag-asa at paraan para sila ay mabuhay, hindi siya magdadalawang isip na ang gusto noon ay pagbigyan. Ang lalaki ay nag-request ng isang oral sex. Sa paggamit na ito, si Renee ay sinubukan na imemorya ang bawat detalye ng hitsura ng lalaki. Hindi naman ito naging mahirap. Mula sa buhok nitong kulay pula na tila ba na kuryente na tumutugma din sa bigote at balbas na meron ito, ang itsura ng lalaki ay ekstraordinaryo. Bukod sa buhok nito, ang mata ng lalaki ang higit na tumatak sa kanya. Wala ni katitingma na konsensya ang mababanaag sa nasabing mga mata. Kaya sa pagtingin pa lamang sa mga mata nito, ang salarin ay agad niyang makikilala. Matapos ng ginawang paggamit kay Renee, ang lalaki ay tila walang anuman na inayos ang busot sa damit nito, saka tuluyang umalis. Bago umalis ay nakuha pa nito na kay Renee ay magpasalamat. Si Renee naman sa takot na bumalik ang lalaki, ay kinuha si Shanna at tumungo sa likod bahay.
Siya ay dumiretso sa kanilang kapitbahay na sina Don at Barbara. Ang mag-asawang Barbara at Don Hendrickson ay ang pinakamalapit na kapitbahay ng mag-asawang Jack at Renee Wickland. Si Renee at ang kanyang asawa na si Jack ay nanirahan kamakailan lamang bilang bagong mag-asawa sa Clearview, Washington. At sa unang pagkakataon pa lamang na nagkita ang dalawang pamilya, sila ay nakaramdam na agad ng close connection. Hindi na iba ang turing ng mag-asawang Barbara at Don sa pamilya Wickland. Higit lalo sa mag-inang Barbara at Shanna. Kaya sa nangyaring pag-atake na ito, ang mag-asawa ang agad na tinakbuhan ni Renee. Sa pagbukas ng pintuan ni Barbara, alam na agad niya na mayroong masamang nangyari sa mag-inang Renee at Shanna. Sa ginawang pagkatok ni Renee sa kanilang pintuan, ay naroon ang takot at pagmamadali. Ang mukha ni Renee ay talagang namumutla. Isama mo pa dyan ang pag-iyak ni Shanna. At sa nanginginig na boses ay sinabi ni Renee na siya ay pinagsamahan at ang salarin ay maaaring nasa malapit lamang. Si Barbara ay agad naman na kinuha ang kanyang shotgun saka tumawag sa mga otoridad. Siya ay matiyagang nagmanman sa bahay habang wala pa ang mga otoridad at handang-handa na barilin ang sinuman na tumuntong sa nasabing ari-arian. Pagdating ng mga otoridad ay agad na isinalaysay ni Renee ang nangyaring atake at base sa mga deskripsyon na kanyang sinabi, ang mga otoridad ay hindi naman nahirapan pa sa kung sino ang maaaring salarin. Isang person of interest ang agad nilang naisip na may criminal history na tugma sa deskripsyon na sinabi ni Renee. At iyon ay walang iba kundi si Charles Rodman Campbell. Ipinanganak sa Hawaii, si Charles Campbell ay lumaki sa Snohomish, Washington kasama ng babaeng kapatid na may kapansanan. Silang dalawa ay parehong madalas na tampulan ng tukso sa kanilang eskwelahan at kalaunan ang kanilang mga magulang na wala namang gaanong pakialam ay ipinagkatiwala ang kanilang pangangalaga sa kanilang grandparents. Ang kanilang lolo at lola naman ay wala din gaanong kaalaman pagdating sa pag-aaruga, kaya si Charles ay lumaki na magagalitin. Wala siyang interes sa pag-aaral at nahumaling sa droga at alkohol. Siya ay unang naaresto sa edad na 16 nang siya ay nagnakaw ng isang sasakyan. Bagamat iyon ang kanyang unang aresto, siya ay kilalang kilala na ng mga otoridad dahil siya ay namalagi sa isang juvenile facility sa mga kasong auto theft, burglaries at resisting arrest. Sa edad na 19, siya ay kinasal sa isang 22 years old na babae, ngunit sila ay nagdiborsyo din naman matapos lamang ng 10 buwan. Matapos na nanganak ang babae, dahil ayon sa kanyang ex-wife, siya ay physically abusive. Sa panahon na ito, si Charles naman ay nakasuhan ng panloloko ng isang innkeeper. Nang sumunod na taon na 1974, siya ay naaresto muli sa di umano ay pagkakaroon ng isang klase ng droga. At noong taglagas ng nasabing taon ay nakasuhan naman ng paglabag sa samut-saring kaso pa. Ang nasabing mga charges na ito ay nakabinbin pa, saka nadagdag ang nangyaring atake kay Renee noong buwan ng Disyembre. Sa kasamaang palad, si Charles ay agad na nakapagtago at hindi kaagad natagpuan ng mga otoridad. 2 taon muna ang lumipas bago si Charles Campbell ay natagpuan. Sa loob ng mga taon na ito, dahil sa nangyaring atake kay Renee, ang relasyon nilang mag-asawa ni Jack ay talagang naapektuhan at nauwi sa hiwalayan. Ang mag-inang Renee ay nanatili pa din sa kanilang tirahan sa Clearview at bagamat silang dalawa ay hiwalay na, sina Jack at Renee ay patuloy pa din na nagkikita para na din sa kapakanan ng kanilang anak na si Shanna. Si Renee ay nagkaroon din ng trabaho bilang isang beautician at naging isang part-time accountant din sa ilang salons sa kanilang lugar. Kaya kahit papaano ay naging magaan ang kanilang pamumuhay ni Shanna. Gayunpaman sa kaalaman na ang lalaking yumurak sa kanyang pagkatao ay malaya pa, siya ay palaging mayroong pangamba na anumang oras, ang lalaki na yon ay muli na namang magpakita. Matapos ng 2 taong pangamba, si Charles Campbell sa wakas ay nahuli na. Si Charles ay kunestyon hinggil sa nangyaring at home invasion. Si Renee ay ipinatawag para kilalanin ang lalaki na umatake sa kanya
na walang kahirap-hirap naman niyang itinuro mula sa mga lineup ng posibleng suspects. Sa ginawang trial kay Charles, si Rene maging si Barbara ay parehong isinalaysay ang mga kaganapan ng araw na yun sa mga hurado at matapos ng deliberasyon, si Charles Campbell ay napatunayan na nagkasala at nasentensyahan ng 30 years in prison with 7-year minimum para sa kaso ni Rene. Si Charles ay nag-plead din ng guilty sa mga nakabinbin niyang kaso noon at nabigyan naman ng 15 years in prison with 7-year minimum. Ang sentensya na ito ni Charles ay concurrently o magkasabay na ang ibig sabihin, ang maximum sentence ay 30 years at maaaring makapagparole after 7 years. Sa kasamaang palad, sa pagkakaalam naman ni Rene, ang parusa ni Charles ay consecutively o magkasunod at ang kabuuan noon ay 45 years na sa pagkakaalam pa din ni Rene, si Charles ay mananatili sa bilangguan sa buong 45 years na yon. At walang ideya na iyon ay maaaring makalaya matapos lamang ng 7 taon. December 1977, si Rene ay nakatanggap ng balita na ang dating asawa na si Jack ay inatake sa tahanan nito. Ayon kay Jack, isang lalaki ang pumunta sa kanyang bahay na may dalang isang package at bumati pa sa kanya ng Merry Christmas. Ang nasabing lalaki ay itinali si Jack sa isang silya, binuhusa ng gasolina saka sinilaban. Si Jack ay himalang nakaligtas sa atake na ito, ngunit nagsuffer naman ng mga paso kung saan ito ay kailangan na magsuot ng rubber suit para protektahan ang parte ng napasong katawan. Ayon kay Jack, ang lalaki na umatake sa kanya ay isang complete stranger. Sa nangyaring atake, si Jack ay nagkaroon ng pangmatagalang sugat, pisikal, maging emosyonal, at nagkaroon din ng matinding depresyon. Nasa 4 na buwan matapos ng nasabing atake, Abril ng taong 1978, si Jack Wickland na noon ay 38 years old ay sumakabilang buhay dahil sa isang car accident. Siya ay sinasabing nagdadrive pa uwi galing sa bahay ng kanyang mga magulang nang ang kanyang sasakyan ay bumangga sa isang puno. Mayroong delikadong kurba sa kalsada kung saan siya nagmaneho at naaksidente. Pero si Jack ay pamilyar naman sa pakurba na iyon dahil iyon ay madalas niyang tahakin. Walang witness o iba pang sasakyan na nadamay sa aksidente. Hindi nalaman kung sino ang intruder na umatake sa kanya noon at kung ang nangyaring aksidente ba na ikinamatay niya ay aksidente nga ba talaga o konektado sa ginawang atake sa kanyang bahay noon. Sa pagkawala ng dating asawa na si Jack, si Rene ay talagang nalungkot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, kinailangan niya na magpakatatag para sa kanilang anak na si Shanna. Ang nangyari na ito kay Jack ay nagbigay din sa kanya ng anxiety disorder at nasabi sa mga kaibigan na siya ay namumuhay na may takot na baka mangyari muli ang nangyari sa kanya noon. Matapos na nailibing si Jack, siya ay nag-alaga ng isang aso na isang malaking Afghan hound. Ang pagkakaroon ng aso bilang karagdagang miyembro ng kanilang pamilya ay nagbigay ng kasayahan sa mag-ina at nagbigay din ng sense of security sa kanilang bahay. Silang tatlo ay magkakasamang nag-move on at sinubukan na ibaon sa limot ang masasamang kaganapan sa kanilang buhay. Matapos na nawala si Jack, 4 na taon ang tahimik na lumipas hanggang dumating ang taong 1982. Sa unang mga buwan ng 1982, ang ina ni Rene na si Hilda na nakatira sa North Dakota ay bumisita kay Rene sa Washington. Sa pagbisita na ito kay Rene, si Hilda ay medyo nakaramdam ng takot sa ilang mga kaganapan habang siya ay naroon sa bahay ng anak. Minsan isang gabi, habang ang pamilya ay ini-enjoy ang buong katahimikan at kapayapaan ng nasabing gabi, ang kanilang aso na bihirang sumilip sa labas ay nagsimulang magpalakad-lakad sa sahig at nagtatahol sa galit. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na ang aso ay pakalmahin at patahimikin, ang aso ay patuloy sa pagparoon at pagparito sa pintuan at sa bintana sa living room. Si Hilda ay naalarma sa inasal na ito ng aso, ngunit wala siyang sinabi na anuman dahil iyon ay magdudulot lamang ng pag-aalala. Bagamat siya ay medyo natutukso na hawiin ang kortina sa bintana at sumilip sa kung ano ang mayroon sa labas, siya ay natatakot sa kung anuman ang maaari niyang makita.
Kinaumagahan, sila ay nakakita ng ilang mga bakas ng paa sa nyebe na tila ba galing sa isang napakalaking lalaki sa tapat ng bintana ng living room. Nang araw din na yon ay nalaman nila na mayroon din katulad ng bakas ng paa sa nyebe sa bakuran naman na mag-asawang Don at Barbara. Sa isang okasyon, ang ina ni Rene ay nakita ang anak na tila ba nakatitig lamang sa kawalan. Nang tanungin ng anak kung ito ba ay may problema, si Rene ay medyo natigilan bago sinabi sa kanya na ayos naman ang lahat. Gayunpaman, alam ng ina na si Hilda na ito ay mayroong kinikimkim sa kanya. Sa panahon na ito, si Hilda ay walang kaalam-alam sa nangyaring atake noon kay Rene dahil iyon ay isinikreto ni Rene sa kanyang pamilya. Ayaw ni Rene na ang mga iyon ay mag-alala. Matapos ng ilang araw na pananatili, si Hilda ay bumalik na sa North Dakota. Ilang linggo matapos na nakaalis ang ina, ang aso naman ni Rene ay nanghabol ng isang bata. Kaya si Rene ay napilita na ilipat ang aso ng tirahan. Sa pagkawala ng aso na ito, ay ang pagkawala din ng sense of security nila Rene na naging pagkakataon naman para sa isang nilalang na palaging nagmamasid at nakaabang. April 14, 1982, si Rene ay tinamaan ng sakit na strep throat, dahilan para mamaga ang kanyang lalamunan. Sa kanyang pagpapagaling, ay naroon naman palagi ang kapitbahay na si Barbara, na madalas siyang bigyan ng homemade soups at mga pagkaing madaling lunukin. Bago maghapunan ng gabing yon, si Barbara ay nagpaalam sa kanyang asawang si Don na pupunta muli sa bahay ni Rene para muling magbigay ng pagkain. Ngunit matapos ng ilang oras, ang asawang si Barbara ay hindi pa din nakababalik. Si Barbara ay hindi ugali na magpalipas ng oras ng hapunan, kaya naisipan ni Don na tumungo na doon kina Rene para na din makasigurado na wala namang naging problema doon. Pagdating sa bahay ni Rene, napansin agad ni Don na ang pintuan na madalas nilang gamitin papasok ng bahay na papuntang kitchen ay nakaawang. Si Rene sa mga nakaraang taon ay sobrang conscious pagdating sa kanilang seguridad, kaya sa nakitang nakaawang na pinto, si Don ay naalarma. Pagpasok sa bahay, agad niyang napansin ang isang nakatumbang silya at narinig ang naiwang nakabukas na gripo. Bukod sa ingay ng gripo ay wala nang iba pang ingay na maririnig mula sa buong kabahayan. Agad niyang nakita si Barbara na naroon sa hallway malapit sa entrance ng bahay. Si Barbara doon ay nakahandusay at naliligo sa kanyang sariling dugo sa may parteng ulo. Ang leeg nito ay nilaslas, kung saan ang dugo na nagmula sa leeg nito ay kumalat sa sahig na tila ba isang halo. Si Don bagamat natakot ay ipinagpatuloy ang pagpasok sa loob dahil alam niya na sa bahay na yon ay naroon pa din ang mag-inang Rene at Shanna. Bagamat patay na ang asawa, si Don ay umasa na siya ay dumating ng tamang oras para mailigtas ang mag-ina sa kung sino man ang umatake at pumaslang kay Barbara. Siya ay nakarating sa kwarto ni Shanna, ngunit wala siyang nakita na tao sa loob. Siya ay muling naglakad at nakarating naman sa kwarto ni Rene at ang nakita niya sa loob noon ay talagang kakilakilabot. Sa sahig malapit sa kama ay naroon ang katawan ni Rene Wickland. Si Rene ay nakaranas ng matinding pambubugbog na halos hindi na ito mamukhaan. Na base sa ginawang autopsy kalaunan, halos lahat ng buto sa kanyang mukha ay nabali bago nilaslas ng salarin ang leeg nito. Ilang talampakan mula sa katawan ni Rene ay naroon naman ang katawan ng 9 na taong gulang na si Shanna. Ang leeg ni Shanna ay nilaslas na sa sobrang lakas ay halos humiwalay ang ulo nito. Ang earlobes nito ay meron ding laslas na maaaring nagmula ng ang salarin ay hinatak ang hikaw ni Shanna. Matapos na nakita ang kalunos-lunos na nangyari sa mag-ina, si Don ay tuluyan ng lumabas ng bahay at humingi ng tulong. Pagdating ng mga otoridad, si Don ay tinanong kung mayroon ba siyang ideya sa kung sino man ang may galit na maaaring umatake kay Rene, kung saan sinagot naman ni Don na iisang tao lamang ang kanyang alam. At iyon ay ang lalaki na nang-abuso at umatake kay Rene ilang taon na ang nakalipas. Pero imposible na iyon ang salarin dahil ang nasabing lalaki ay nasa bilangguan pa rin. Nang tinanong kung ano ang pangalan ng nasabing lalaki,
Dahil sa kalituhan ng panahon na yon, ang pangalan ng nasabing lalaki ay hindi maalala ni Don. Base sa ginawang investigasyon, ang salarin ay hindi na nag-effort pa na i-cover up ang krimen o maging ang identity nito. Isang bloody handprint ang nakita sa isang drinking glass na naroon lamang sa kusina. Isang kapitbahay naman ang nagsabi na noong umaga ng araw ng krimen, isang lalaki na may makapal na buhok at may hawak na patalim ang kanyang nakita sa may bahay ni Rene. Sa hindi malaman na kadahilanan, ang nakitang presensya na ito ng lalaki ay hindi ipinarating sa mga otoridad o maging kay Rene. Ang naging konklusyon ng mga otoridad, si Rene ay mag-isa lamang sa bahay noong pumasok ang salarin. Siya ay walang habas na pinagsamalahan at binugbog bago pinasilang. Sa nakitang kalagayan ng katawan, ang ginawa kay Rene ng salarin ay malinaw na isang paghihiganti. Matapos na napaslang si Rene, ang salarin naman ay hinalughog ang bahay para sa kung anuman ang maaari niyang pagkaperahan. Dapit hapon naman nang umuwi ang anak na si Shana galing eskwelahan at nakaharap ang salarin. Matapos na napaslang si Shana, si Barbara naman ay pumasok ng bahay. Sinubukan ni Barbara na tumakbo palabas, ngunit siya ay napaslang bago pa man siya nakatakas. Sa nakuhang salaysay kay Don, ang mga otoridad ay nalaman ang pangalan ng salarin na umabuso noon kay Rene. Walang iba kundi si Charles Campbell. Taliwas sa pagkakaalam ng lahat, si Charles ay nakalaya na ilang buwan na ang nakalilipas at nakatira lamang sa isang facility na less than 10 miles away sa bahay nila Rene. Sa pagkakataon na ito, si Charles Campbell ay agad na natunto ng mga otoridad. Siya ay nakalaya under parole, kaya siya ay under police radar at supervision ng mga otoridad. Nang siya ay inaresto, ilang mga alahas pa na pagmamayari ni Rene ang nakuha sa kanya na nakalagay mismo sa kanyang jacket na suot-suot at kasama na dito ang hikaw na hinatak sa tainga ni Shana. Ang kanyang sasakyan ay nakitaan din ng ilang bahid ng dugo na nagmatch sa mga biktima. Si Charles Campbell ay kinasuhan sa pagkapaslang kina Rene, Shana at Barbara. Ang kanyang motibo ay sinasabing isang paghihiganti kay Rene nang siya ay inireport nito noon dahilan ng kanyang pagkakakulong. Ayon pa sa girlfriend ni Charles noon, si Charles ay madalas na mag-drive papuntang bahay ng mga Wickland para makita si Rene. Lumabas na si Charles ay ilang buwan nang minamanmanan si Rene at naghihintay lamang ng pagkakataon na umatake. Ang ex-wife naman ni Charles ay nagbigay din ng testimonya sa korte na noong si Charles ay nakalaya noon dahil sa good behavior, siya ay 2 beses na pinagsamantalahan nito. Ang dating asawa ay sinubukan na magsampa ng kaso laban dito, ngunit iyon ay hindi nabigyan ng karampatang atensyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang nangyaring krimen ay naging mainit din sa publiko, higit sa mamamayan ng Clearview. Kaya karamihan ay gumawa ng petisyon na kung sakaling si Charles ay mapapatunayan na nagkasala, ang kanyang dapat na magiging sentensya ay death penalty. December 1984, matapos ng 4 na oras na deliberasyon ng mga hurado, si Charles ay napatunayan na nagkasala at nasentensyahan ng kamatayan. Pagdating sa kamatayan, si Charles ay walang pakialam kung ibang buhay ang pag-uusapan, pero kung buhay naman niya ang nakataya, iyon ay kanyang ipaglalaban. Sa loob ng ilang mga taon, siya ay ilang beses na naghain ng apela, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi napagbigyan. Siya ay hindi din nakitaan ng anumang pagsisisi sa kanyang ginawa dahil sa kanyang isipan, siya ay may karapatan na paghigantihan ang sino man na sa kanya ay may atraso. Kahit na nga ba sa paghiganti na iyon ay mamatay ang mga ito. Siya ay napaka-arogante na minsan nang dumalaw ang isang gobernador sa bilangguan na kinabibilangan, siya ay walang pag-aalinlangan na iyon ay dinuraan. Sa Washington, ang isang bilanggo na nasa death row ay pinapipili kung ano ang kanilang gustong paraan sa kanilang magiging kamatayan. Ang mga bilanggo ay pinapipili kung iyon ba ay lethal injection o by hanging, at sa kaso ni Charles, siya ay tumanggi na pumili dahil ayon sa kanya,
Ang ibig sabihin ng pagpili ay isang pagpapakamatay. Dahil sa hindi niya kaya na magpasya, ang estado ang nagpasya para sa kanya. At iyon ay by hanging. Taong 1994, 12 taon matapos ng krimen, si Charles Campbell ay hinarap na ang kanyang sentensya. Lahat ay kanyang ginawa para makaligtas sa nasabing parusa. Nang siya ay kinuha na sa kanyang selda, siya ay nagmatigas sa sahig at nagprotesta at nailabas lamang doon nang siya ay ginamitan ng pepper spray. Nang sila ay nakarating na sa pagdadausa na plataporma, siya naman ay pinilit na iwasan na mailagay ang silo o tali sa kanyang leeg. Siya ay tila ba isang boksingero na iniwas-iwas ang leeg para hindi matuloy ang nakatakda niyang kamatayan. Pero syempre ang nakatakdang mangyari ay dapat na mangyari at matapos ng kanyang effort ay nailagay na din sa kanyang leeg ang silo na magiging instrumento sa kanyang katapusan. Ang kanyang pagkamatay ay walang kasakit-sakit at mabilisan lamang na masasabing malayo sa naranasan ng kanyang mga biktima. Ang nangyaring kaso kay Rene ay umani ng malaking batiko sigit lalo sa naging kapabayaan ng kanilang sistema. Si Charles ay isang merciless predator na mayroon ng problema sa batas simula noong siya ay 16 na taong gulang. Siya ay nakitaan na ng pagiging bayolente noon, ngunit sa kabila noon, walang aksyon na ginawa para siya ay tanggalin sa sosyedad. Nang siya ay nabilanggo, siya ay mayroong reputasyon bilang isang bully kahit na sa pinakamatigas sa mga preso. Maging sa bilangguan ay hindi din siya napigilan. Siya ay nakagagamit pa din doon ng droga at nagawa din na doon ay magbenta. Ang ilang mamahihinang bilanggo ay sapilitan niyang ginawang kanyang distributor at kanya ding ginamit. Siya ay talagang uncontrollable na maging ang mga gwardiya ay nagpakumbaba para lamang maiwasan na siya ay magwala. Sa kanyang mahabang history ng violence, siya ay sinasabing untouchable na ang ilan ay nagpetisyon pa na ilipat siya sa isang mas secured na facility, ngunit iyon ay hindi napagbigyan. Sa isang report na inirelease noong 1985, isang prison counselor sa isang reformatory kung saan si Charles ay nabilanggo noon, ang nag-hire ng mga bilanggo para umakto bilang mga enforcer sa loob ng bilangguan. Kapalit ng nasabing serbisyo ay ang pagbura sa kanilang mga record kahit gaano pa iyon kabigat. May ilang mga alegasyon na ang nasabing mga enforcers na ang trabaho ay para mangolekta ng mga pautang sa mga preso doon ay protektado ng prison counselor. Bukod sa pagbura sa kanilang mga records, ang sinasabing isa pang kapalit sa nasabing serbisyo ay sex at droga. Sinasabing isa sa mga enforcer na ito si Charles at ito ang nakatulong sa kanya para makalabas ng maaga sa inaasahan bilang isang model prisoner. Ilang mga lawsuits din ang inihain sa estado ng Washington sa mga sumunod na taon matapos na nangyari ang krimen. Ang dating asawa ni Charles ay nagdemanda ng case negligence o mishandling na ayon sa kanya, kung sineryoso noon ang naging reklamo niya, ang naibigay na parole noon kay Charles ay napawalang bisa at kung nangyari yon, 3 buhay ang maaaring hindi nawala. Ang ina ni Rene ay nagdemanda din ng negligence suit dahil sa naging kapabayaan ng mga otoridad na ipaalam kay Rene ang naging paglaya ni Charles. Kung nalaman iyon ni Rene ay malamang na si Rene ay gumawa ng karampatang mga hakbang para mas protektahan ang kanyang anak at sarili. Si Don Hendrickson din ay nagdemanda katulad ng mga nauna at nagawaran ng $1,000,000 bilang bayad pinsala. Sa mga pangyayari na ito, ang estado ng Washington ay gumawa ng batas na nagbibigay sa mga biktima ng karapatang malaman kung kailan pinalaya ang kanilang mga salarin. Ang ina ni Rene na si Hilda ang isa sa naging puwersa na nagtulak para isakatuparan ang batas na ito. Nakakalungkot na dahil sa naging kakulangan ng estado ay nangyari ang krimen na ito. Si Rene matapos ng atake sa kanya ay namuhay na mayroong palaging takot at umasa na siya ay nabigyan ng proteksyon nang ang kanyang salarin ay nakulong. Inasahan niya na iyon ay makukulong ng matagal na panahon, ngunit iyon ay agad na nakalaya kung saan siya ay walang kaide-ideya sa nasabing paglaya. Kung nalaman niya yun,
Malaki kaya ang tsansa na hindi nila hinarap ang naging katapusan nila? Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!